Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inaanyayahan ko ang bawat isa na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng The Solid Rock Morning Devotion, na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, dito natin makikita ang tunay na katatagan na kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halin at buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan nating ang mensaheng ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa panalangin para sa kinabukasan ng mga kabataan. Manalangin tayo. Aming makapangyarihang Diyos na punong-puno ng pag-ibig at kabutihan, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Ikaw ang aming Ama na nakakaalam ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kabataan na siyang pag-asa ng aming bayan at ng iyong kaharian. Panginoong Hesus, gabayan mo po ang kanilang mga hakbang sa araw-araw, sa gitna ng mundo na puno ng tukso, kalituhan, at mga maling impluensya. Ingatan mo po sila sa lahat ng kapahamakan, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Bigyan mo sila ng malinis na puso at matibay na paninindigan, na piliin ang tama sa kabila ng hamon ng buhay. Panginoong Hesus, bigyan mo sila ng karunungan sa kanilang pag-aaral at mga desisyon sa buhay. Naway maging masipag sila, may malasakit sa kanilang kinabukasan, at magkaroon ng pananaw na ang tunay na tagumpay ay nakaugat sa iyo, Panginoon. Turuan mo silang hindi lamang maghangad ng karangalan ng mundo, kundi higit sa lahat ay pagluwalhati sa iyong pangalan. Ama, palakasin mo po ang kanilang loob sa panahon ng panghihina, kapag sila'y nakakaranas ng takot, pagdududa o kabiguan. Ipaalala mo na sa kanila na ikaw ang kanilang sandigan. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, na laging tapat sa iyong mga pangako. Panginoong Hesus, ilayo mo po sila sa masasamang barkada, bisyo, at mga bagay na nasisira sa kanilang kinabukasan. Sa halip, ilapit mo sila sa mga kaibigang magtuturo ng kabutihan, paggalang, at pananampalataya sa iyo. Bigyan mo rin po sila ng pangarap na nakaayon sa iyong kalooban. Naway makita nila na ang kanilang buhay ay may layunin, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya, para sa komunidad, at higit sa lahat, para sa iyo, Panginoon. Panginoong Hesus, gamitin mo po ang bawat kabataan bilang ilaw sa madilim na mundo. Naway sila ay maging mabuting halimbawa sa kanilang salita, gawa, at pananampalataya. Sa iyo po namin itinataas ang kanilang kinabukasan. Ikaw ang magbukas ng mga pintuan, ng oportunidad, magbigay ng tamang direksyon, at magpatibay ng kanilang pananampalataya. Sa pangalan ni Hesus, na aming Diyos at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin
Amen. Ang atin pong pagninilayan ngayong Sabado ng umaga, mga kaibigan, ay makikita sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, no? Ito ang sinasabi: alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Mga kaibigan ko kay Kristo at mga kapatid, ang talatang ito ay hindi isang matinding paalala mula sa Diyos sa pamagitan ni Haring Solomon, isang taong nakaranas ng karangyaan, karunungan, tagumpay at kasiyahan ng mundo. Sa kabila ng lahat, mga kaibigan, ng kanyang naranasan, dumating siya sa konklusyon na ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi matatagpuan sa kayamanan, hindi rin matatagpuan sa kapangyarihan o kasiyahan ng mundo, kundi sa pag-alala at pagsunod sa Diyos mula sa kabataan. Ang kabataan ay isang yugto ng buhay na puno ng lakas, puno ng pangarap, at puno ng oportunidad. Ito ang panahon kung kailan ang isip ay bukas, ang katawan ay malakas, at ang mga desisyon ay nagbubukas ng direksyon ng buong buhay. Kaya sinabi ng talata, mga kaibigan, na alalahanin mo ang iyong mailalang sa mga araw ng iyong kabataan. Ibig sabihin, mga kaibigan, huwag ipagpaliban ang Diyos. Huwag sabihin na balang araw na lang ako magsisimba. Balang araw na lang akong magbabago o maglilingkod. Dahil ang balang araw, mga kaibigan, ay hindi laging dumarating. O, di ba? Hindi laging dumarating. Ang pag-alala sa Diyos ay hindi lamang simpleng pag-iisip sa Kanya, kundi ang pagkilala sa Kanya bilang sentro ng iyong buhay, sa desisyon, sa pag-aaral, sa relasyon, pangarap, at kinabukasan. Bakit mahalaga na maalala ang Diyos ngayon pa lang, mga kaibigan? Kaya sinasabi rin ng talata, bago dumating ang mga araw ng kaguluhan, bago dumating ang mga araw ng kaguluhan, ipinapakita dito na ang buhay ay hindi laging madali. Darating ang panahon ng pagsubok, pagod, sakit, kabiguan, problema at paghihina. Kapag ang isang tao ay lumaki ng walang matibay na pundasyon sa Diyos, mas mahirap siyang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay. Ngunit, mga kaibigan, kapag ang kabataan ay nakaugat sa Diyos, nakaugat sa Diyos, kahit anong unos ang dumating sa kanila, nanatili siyang matatag. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng matatanda o ng may mga problema. Siya ay Diyos ng kabataan, ng mga pangarap, at ng kinabukasan. Marami ang nagkakamali sa pag-iisip na may oras pa para sa Diyos sa hinaharap. Ngunit ang Biblia ay malinaw na sinasabi dito,
Ang puso ng tao ay madaling mapalayo at ang mundo ay maraming tukso. No, mga kaibigan ko, mga kapatid ko kay Kristo, kapag ipinagpaliban ang Diyos, mga kaibigan, nagiging madali ang pagkaligaw ng landas. Madaling pagkaligaw ng landas kapag pinagpaliban natin ang Diyos. No? Nagiging mahina ang ating paninindigan ng tama. Kaya nadadala tayo sa mga pagsubok, sa mga tukso. Kapag pinagpaliban na ang Diyos, mga kaibigan, naging mababaw ang ating pananampalataya. At nagiging walang direksyon ang buhay. Kaya ang panawagan ay hindi bukas. Hindi bukas, mga kaibigan. Hindi sa susunod na taon. Kundi ngayon. Ngayon na, dahil ngayon na ang kaluwasan, na kaligtasan na ibinigay na sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos bilang lumikha at layunin sa ating mga buhay, alalahanin mo ang iyong may lalang, di ba? Ipinapaalala nito na hindi tayo aksidente. May Diyos na lumikha sa atin na may layunin. Ang ating buhay ay hindi para lamang sa pansariling kasiyahan, kundi para sa mas mataas na layunin, ang luwalhatiin ang Diyos. Kapag nakalimutan ng tao ang kanyang lumikha, nawawala rin ang kahulugan ng kanyang pagkatao. Ngunit kapag ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay, ay nagkakaroon ng direksyon, nagkakaroon ng kapayapaan at tunay na kasiyahan. Ito ang paalala sa mga kabataan ngayon, mga kaibigan. Sa mundo ngayon, maraming ingay. May social media, barkada, pressure, at mga tukso. Madaling malihis ang kabataan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nanatiling totoo. Hanapin ang Diyos habang bata pa. Kaibigan, kung ikaw man ay bata pa, hanapin mo ang Diyos. Itaguyod ang kabutihan habang may lakas pa. Piliin ang tama habang malinaw pa ang iyong direksyon. At maglingkod sa Diyos habang may panahon pa. Ang mga ngaral 12, talatang 1, ay hindi babalaan ng takot, mga kaibigan, kundi paanyaya ng pagmamahal, para itong tinig ng Diyos na nagsasabing, anak, huwag mong sayangin ang buhay mo. Nandito ako, hanapin mo ako ngayon pa lang. O, di ba? So, ang kabataan, mga kaibigan, ay nakasentro sa Diyos, hindi perpekto. Ngunit siya ay may direksyon. Hindi siya ligtas sa problema, ngunit siya ay may sandigan. Hindi siya laging malakas, ngunit siya ay may Diyos na laging tapat. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po ang bawat kabataan na alalahanin ka sa kanilang kabataan. Ingatan mo sila sa mga tukso. Gabayan mo ang kanilang mga desisyon at itanim mo ang kanilang puso, sa kanilang puso ang tunay na pag-ibig sa iyo. Nawa, ang kanilang buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.